Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Malungkot siya habang pinapasadahan ng tingin ang kanyang kondo. May nakabili na nito at ngayon ay abala siya sa pagpapalipat ng mga gamit patungo sa truck na nirentahan niya upang dalhin sa bahay ni Laila. Hindi niya lubos na maisip na magiging ganito ang buhay niya. Kagaya ng sabi ng daddy niya, ay paghandaan niya dapat ang mga balakid na darating pa sa buhay niya. Ito na siguro iyon, ang pagbenta niya ng assets na pinaghirapan niya. Nagdeposit na kaagad siya ng pera sa hospital para wala na siyang puproblemahin pa sa mga bills na darating pa. Napagtanto niya na hindi lamang pangalan at salapi ang nawala sa kanya, kundi pati na rin ang kaibigan at kapamilya niya. Kung sa bagay, sino ang gugustuhin ang makasama siya? Hindi siya isang magandang example para sa mga kaibigan niya at maski na rin ang mga kapamilya niya ay itinakwil siya dahil sa ginawa niyang panluloko sa kanyang asawa. Hapon na matapos ang kanilang paglipat ng mga gamit sa truck, pati siya ay tumutulong na rin dahil lahat ata ng mga gamit ay kinuha niya. Hindi niya ring maiwasang malungkot dahil ang kondo na ito ay isa sa mga ipinundar niya. Bunga ito ng stress at pagtatrabaho niya ng maayos sa kumpanya. Iho, hayaan mo na muna ang mga gamit. Kami na ang bahala. Wika naman ang ina ni Laila na tumulong siya sa mga lalaking taga-squatter sa pagbubuhat. Hayaan niyo na po akong makatulong. Sambit naman niya rito. Maraming mga tao ang tumulong sa kanila sa pagbuhat ng mga gamit galing sa truck patungo sa bahay ni Laila. Karamihan sa mga ito ay mga nakatambay sa tindahan ng kapitbahay ni Laila at ang karamihan ay pawang mga walang damit na pang-itaas na suot. Nang matapos siyang tulungan ay binayaran niya ang mga ito. Siya naman ay sandaling nagpahinga sa loob ng bahay, sa couch na galing sa kondo niya. Muli niyang sinipat ang kabuuan ng bahay ni Laila. Pinaayos na niya ito at hindi na katulad ng una ang hitsura nito na isang yugyug lamang ay masisira na. Isa lamang ang kwarto ng bahay na inuokupa ng lahat ng miyembro ng pamilya. Kung tutuusin ay kaya pa naman niyang magrenta sa isang apartment. Ngunit nang dahil kay Laila ay kailangan niyang gawin ito. Kailangan niya rin itong ibalik sa lugar na iyon upang ma-realize nito kung saan talaga ito nanggaling. Samantalang nakatambay lamang ang kotse ni Isabel sa tapat ng bahay ni Laila. Kanina pa siya nakasunod sa kotse ni Leo. Hindi nito alam na siya ang bumili ng condominium unit ng lalaki. Hindi niya alam kung bakit pero alam niyang may sentimental value iyon kay Leo. At alam niya ang kwento sa pagsasakripisyo nito hanggang sa nakuha nito ang kondong iyon. Unlike other billionaires' dad, Papa El doesn't spoil his children. They have to earn what they want to earn. Nagulat siya nang may kumatok sa kotse niya. Ang buong akala niya ay ang mga bata pa rin. Kanina na binibigyan niya ng pera dahil panay ang katok ng mga ito sa kotse niya at humihingi ng makakain. But it's Ian. Anong ginagawa ng kulugong iyon dito? Binuksan niya ang pintuan at pinapasok ito. Ano ang ginagawa mo rito? Tanong niya sa binata. Sinusundan ka. Hindi ko inaasahan na dito ka pupunta. So ito na ba ang bagong kabanata sa buhay ni Leo? Dito talaga siya titira? I mean, wala namang masama pero hindi talaga siya sanay rito. Wika ng binata sa kanya. May choice pa ba siya? Binenta na pala niya ang condo unit niya. And I was the one who bought it. Naghihirap na talaga ang pinsan mo. Wika naman niya rito. Why is it? You sound as if you are anxious about him. Isabel, totoo bang naka-move on ka na talaga? Sa ginagawa mong to, obviously, you are not helping yourself. Wika nito sa kanya. Sa totoo lang dapat naman ay wala na siyang pakialam sa dating asawa niya. Pero minsan ay nananaig pa rin ang awa sa puso niya.
May katiting na awa pa siyang nararamdaman kahit na nasaktan siya ng husto dahil sa ginawa nito sa kanya. Mas mabuti pa kumain na lang muna tayo. You know, if you want still to dwell on the past, you'll just continue to be hurt, Isabel. Alam ko namang mahirap makalimot. Hindi ko lang din kasi ina-expect na ganito kaagad ang mangyayari sa kanya. Tipid naman niyang sambit sa binata. Alam ko dahil kahit na ako ay naaawa sa kanya, pero kailangan niyang matuto, Isabel. Parang kinayuma ata yang si Leo. Nasubrahan na ang pagiging bulag eh. Tumango lamang siya rito. Sige tara na, let's go somewhere else. Libre mo ako ha. Wika niya sa binata ngunit habang bumabiyahe na sila, ay tinawagan naman siya ni Kathy. Akala ba niya ay nasa ibang bansa ang kaibigan niya? Bes, nandito ako sa mansyon. I'm with Tito Lucas. He needs to see you. Wika nito sa kanya at ibinaba na ang tawag. Dumiretso na muna sila sa mansyon ni na Papa El. Katulad ng sinasabi ni Kathy, ay nasa library ang dalawa at tila seryoso ang pinag-uusapan ng mga ito. Kanina ka pa ba dito, Bes? Tanong niya kay Kathy. Pagkatapos ni magmano kay Papa El, nabigla na lamang napakunot ang noo nang makita silang magkasamang pumasok sa loob ni Ian. Nakita niyang lumapit naman si Ian at nagmano rito. Iha, umupo kayo. Tinawagan kita dahil gusto kitang kausapin about sa mansyon ninyo ni Leo. Gusto ko sanang sabihin sa iyo na Del Carmen ka pa rin. Masyadong malaki ang mansyon na iyon para lamang i-abandon na lamang. You can stay there, Isabel. Mas maganda kapag sa mansyon na yun lumaki ang mga apo ko. Seryosong wika ni Papa El sa kanya. She already think about it. Inunahan lang talaga siya ni Papa El. Yes po, pwede naman po. Good. Ipapaayos ko na iyon sa pagbabalik mo, Isabel. Don't worry, ako na ang magpapasweldo sa mga maids at guards na ilalagay ko sa mansyon. Sige po, Dad, but I can promise to stay there for good. Nabalitaan mo na ba ang nangyari sa babaeng yon? I'm sure ipipilit niya kay Leo na bumalik sa mansyon. Ay so different woman of her kind. Akala siguro niya ay hindi namin alam ang... She think that we are innocent, Tito. Hayaan na muna natin silang dalawa. Let them enjoy their fate. Pareho sila ni Leo na may dapat na may matutunan. Pero Kathy, kapag ang mga bagay ay hindi na naging maganda, huwag ka magdadalawang isip na tulungan ang anak ko. Wika ni Papa El habang kausap si Kathy. Alam naman niya na hindi lahat ng ipinapakita na pagiging istrikto ni Papa El ay totoo. Ama pa rin ito. Ama pa rin ito ni Leo at panganay iyon. So you mean, Bes? You her all along? Oo, Bes. Sorry kung kailangan kong palabasin na nasa ibang bansa ako. You know why? I investigate Don Luis. Dahil ang may-ari ng Black Hilux na nasa tapat ng kondo ni Kuya Leo. Paninimula nito. You'll know the latter, Isabel. Wika naman sa kanya ni Ian. Sa kalagitnaan naman ng pag-uusap nila ay may tumawag kay Papa El. Isang buntong hininga ang pinakawalan nito bago ito nagsalita. Somebody called me. Leo was kidnapped. Mahina nitong sambit. Biglang lumakas ang kabog ng dibdib niya. Kagagaling lamang nila sa squatters area. Kung sandaling nanatili muna sila doon, siguro naabutan pa nila ang mga taong kumuha kay Leo. Hindi na kailangang malaman kung sino ang kumuha sa kanya. Isang tao lamang naman ang may rason kung bakit nila ipinadukot si Leo. Si Don Luis lang. Wika naman ni Kathy. Yeah, dahil yun naman ang negosyo niya. Nagkataon lang na inagrabyado siya ni Leo. Wika naman ni Ian. Alam niyo naman kung sino ang may kasalanan nito. Walang iba kundi ang babaeng yon. That gold digger. Hell or him, seduce him. At ito naman tangang si Leo. Nagpagamit naman. Nangangalaiting wika naman ni Papa El. Tumayo naman si Kathy at Ian. Isa lang ang gusto ng Don na iyon. Walang iba kundi patayin si Leo. Wait. Naalala ko ang relo niya. It's still connected. Aniya nang maalalang naglagay pala siya ng tracking device sa sipi ng dating asawa. Magagamit naman pala niya iyon ulit. Binuksan niya ito at nakita niya ang location nito. Nasa isang isolated na isla si Leo. Isang tagong isla na kinatatakutan ng mga tao dahil pugad raw iyon ng mga rebelde. Ouch!
Wika niya na makaramdam ng bahagyang pangingirot ng tiyan niya. Habang hinahawakan ang kanyang tagiliran, labis ba siyang nag-alala para sa asawa dahil sa nakaambang panganib para rito. "Are you okay, Isabel?" Tanong ni Kathy sa kanya na mapansin ang bahagya niyang pagtili. I'm fine," wika naman niya. "Just stay here, Isabel. Kami na lang ni Ian ang bahala rito. Mamaya, pupuntahan na namin iyon para ma-rescue namin si Kuya." Sambit naman ni Kathy. "Sasama ako, Bes. Kaya ko naman. Kilala mo ako. Kaya ko ang sarili ko." "Isabel, tandaan mo, Don Luis, siya ang may malaking galit kay Leo. Dahil akala ni Don Luis na inagaw ni Kuya Leo ang babaeng yon at palagi niyang pinupuntahan sa VIP. Malaking pera ang ginastos niya. Makuha lang ang babaeng yon. Pero biglang pumasok sa eksena si Kuya Leo. May isang footage ang nakita namin the night she ran away from the VIP bar when your cousin Jessa showed her something. Hindi namin makita ang nangyari. Hindi na nahagip ng CCTV dahil masyadong madilim ang kalsadang tinakbuhan niya. Pero nakita namin ang sasakyan ni Don Luis na dumaan kung saan ang daan na tinatahak ni Layla. Natahimik naman siya. Something might that happened that night. Knowing the Don, he is obsessed with Layla. I still need another angle to the CCTV. Dagdag pa ni Kathy. What if he kidnapped her that night and forced her and that baby she's conceiving? Is that the Don? Tanong naman ni Ian. Nararamdaman ko. Hindi Del Carmen ang dinadala ng babaeng yon. Pinili lamang niya si Leo dahil mas mayaman ito at bata. I can go with you. Parang gusto kong ako mismo ang pumatay sa Don na yan. Nangangalaiting wika naman ni Papa El. Papa El, wag na po. Baka po mapahamak pa po kayo. Ang puso niyo po. Relax po kayo. Magtiwala po kayo sa amin ni Kathy at Ian. Singit naman niya. Kitang-kita niya ang umuusok na ilong ni Papa El sa mga oras na iyon. Maraming rebelde sa islang yon. Yung mga taong sumusunod kay Leo ay mga tauhan ni Don Luis. And if Don Luis is obsessed with Layla, he will eliminate someone who tries to get in his way. Of course, I trust Kathy and Ian. Secret assassins ang mga yan ng pamilya. Ako lang ang nakakaalam dahil they are my protectors. They are behind our business na nagkalat na sa iba't ibang parte ng mundo. But Isabel, baka mapahamak ka. Nag-aalalang wika ni Papa El. Papa El, wika niya at ipinakita ang kanyang necklace. May naka-engrave na black tiger sa likod nito. What's that? Tanong naman nito. At the same time, inilabas ni rin ni Kathy ang magkaparehong necklace nila at pinakita ang pangalan na Lady Phantom. Then Ian showed his necklace with his code Black Hunter. Santissima Isabel, all this time, you are an assassin? Mabuti't hindi mo binaril ang dalawang yun. Gulat na sambit ni Papa El. Papa El, may puso pa po ako. Hindi ko kayang gawin yun. Si Leo po ang dahilan kung bakit umalis ako sa Secret Red Lions and the reason why I will be coming back as an assassin. Sagot naman niya rito. My God, I can't believe it. Napakaamo na mukha mo at napakahinhin mo, Isabel. Huwag na po kayo magtaka, Papa El. That's just something I want for a change. Wika naman niya rito. Ilang minuto pa silang nag-uusap ngunit hindi na maririnig ang boses ni Papa El dahil tulalang tulala ito habang nakatitig lamang sa sinasabi nitong maamo ang mukha. The Fire Island. Tinaguri ang Fire Island dahil kapag umaga at nakatirik ang araw ay mas nakakasilaw ang mga kulay pulang dahon ng isang klase ng puno sa islang iyon na sa isla lamang na iyon tumutubo. 10:00 ng gabi nang magsimula silang sumalaki ng rubber boat patungo sa isla. May makina ang rubber boat na iyon, ngunit pinili nilang hindi na muna gamitin ang motor nito. Bagkus sa kalagitnaan ng biyahe ay pinatay na nila ang makina at tanging sagwan na lamang ang ginamit nila para hindi sila makakuha ng pansin mula sa mga rebeldeng namamalagi doon. Pugad iyon ng mga rebelde, kaya naman kailangan nilang masusing pag-iingat dahil hindi rin pangkaraniwang ang mga kalaban nila. 2 rubber boat ang sinakyan nila
Ang isa ay sakay si Tiger Miller at si Kathy, samantalang magkasama naman sila ni Ian. Nakasuot sila ng kanya-kanyang earpiece. Tumungo sila sa iba't ibang direksyon ng isla. Sila ni Ian sa kanan, while ang dalawa ay sa kaliwang bahagi naman ng isla. They still need to know if where the actual location of Leo. They left of the rubber boats on the beach side. Itinago nila iyon sa isang masukal na damuhan at itinali iyon sa malaking bato. All of them were black at tanging mata lamang ang malinaw kapag titingnan sila. Hindi rin sila maaninag sa dilim ng kanilang mga kalaban. On position, wika niya sa mga kasamahan. Nasa pinakamataas na puno siya ng isla at handa na siyang i-cover pa si Ian habang isa-isa nitong sinisilip ang mga kubo ng islang iyon para hanapin si Leo. Nakamata siya sa bawat galaw ni Ian. Ganun rin naman si Kathy at Tiger. Ang huli ang naghahanap kay Leo. Ian, someone's coming. Turn left. May maliit na bagay doon. Magtago ka. Utos niya kay Ian na makitang may papalapit na mga lalaki sa posisyon nito. Kagaya ng utos niya sa binata ay nakapagtago naman ito bago pa ito mabisto ng kalaban. Kung maaari lang sana, hindi na sila mapapalaban. Kung makikita lamang nila si Leo, ay itatakas na lamang nila ito. They can tell at baka ma-outnumber sila ng mga kalaban. Negative sa mga maliliit na kubo. Tiger, what's your position? Tanong naman ni Ian. 2-story building. Papasok ako, Kathy. Maghanap ka ng posisyon sa loob ng building. Wika naman ni Tiger kay Kathy. Copy, Isabel. Stay on your position. Wika naman ni Kathy sa kanya. Copy. Wika naman niya. The surroundings are so quiet. Marahil ay dahil 11:00 na ng gabi. Positive. Del Carmen is here and alive. 3rd floor. Tila nahimasmasan siya na marinig kung ano ang sinabi nito tungkol kay Leo. Pero pagkatapos magsalita ni Tiger ay tumunog ang isang malakas na alarm na kapareha sa tunog ng skull bell kapag oras na ng uwian. Then sa isang iglap ay parang tumatakbong mga langgam ang mga taong armado papasok. Isa-isa niyang pinagbabaril ang mga taong pumapasok sa loob ng building. Karamihan ay sa ulo ang tama namang ito. She is also a trained sniper and a good runner. Pinakamabilis ang galaw ni Tiger sa mga assassin kaya nga ito ang tinawag na Black Ghost. Pero sa mga babae ay siya ang pinakamabilis at madaling magpalipat-lipat ng pwesto. Nakita niya ang iilang mga tauhan, ang nakaamoy na may sniper na bumabaril sa mga kasamahan nila. Ay ang iba ay mabilis na tumatalikod upang siguro ay hanapin siya. Patuloy pa siyang bumabaril sa mga entrance ng building na iyon. Sa dinami-dami ng kalaban nila ay baka masyadong mahihirapan ang mga kasamahan niya. Parang zombie ang apokalapsi ang mga tao sa isla kahit siya ay nalilito na kung saan babaril. Umakyat pa siya sa itaas ng puno na makitang may mga tao na nagtungo sa direksyon niya. Pumunta siya sa malaking sanga na konektado sa punong inakyat niya at mabilis na lumipat doon. Isinukbit niya ang malaking sniper rifle niya sa likuran at kinuha ang isang .45 caliber gun at nakipagputukan sa mga taong nasa baba ng malaking puno. Isa-isa naman niyang naitumba ang mga sumunod na pwesto niya. Nang makitang marami pang paparating ay mabilis siyang tumakbo at nagtago sa isang hukay. 25, 26, 27, 28. Aniya sa patuloy pa rin sa pagbibilang kung ilan na ang naitumba niya. 30, 31. Napamura siya nang hindi na pumutok ang baril niya dahil naubusan na siya ng bala. Itinago niya ang kanyang baril at inilabas ang 2 kutsilyo at hinawakan niya iyon sa magkabilang kamay. Umalis siya sa hukay at nagtago sa isang malaking puno. Hindi niya alam ang eksaktong posisyon ng kalaban, ngunit narinig niya ang ingay ng mga tuyong dahon ng puno na naglilikha ng ingay kapag tinatapakan ang mga ito. She closed her eyes and focused on the sound. 2 men are approaching close to her. She calculated the perimeter, and as the step on the leaves much closer to her, she immediately surprised them to lethal attack. Tinamaan ang isa sa puso at nang malapit na ang isa ay mabilis siyang nag-back kick at pinutukan ito sa noo. She is faster than them, much wiser kasi expert na siya sa paghawak ng mga armas, especially samurai, at ganitong klase ng mga kutsilyo. Alam niya kung saan ibabaon iyon.
lalo na ang mga bahagi ng tao na kapag sinasaksak ay mabilis na magdurugo at mabilis ring mawala ng buhay ang isang tao. Shit! Bulalas niya na makita ang humigit kumulang na 10 taong papalapit sa kanya at inulan siya ng bala. Mabilis naman siya nagtago sa malaking puno. Ay tanga! Mura niya sa sarili dahil hindi niya nakuha ang mga armas ng kalaban. Napa-sign of the cross na lamang siya. That could be her final day. Hoy, hindi ka nag-amen. Namilog ang mga mata niya na makita sina Sarah at Hope na nagtatago rin sa malaking puno sa tabi niya at nakikipagbarilan din sa mga rebelde. Anong ginagawa niyo rito? Tanong naman niya. Si Tommy hindi niyo ba kasama? Of course! Tumutulong siya rito. Hindi niyo naman kasi kami in-inform eh. Tommy's coming. Susunod na iyon after 30 minutes. Sambit naman ni Sarah. Teka, pagkatapos nito ilibre mo kami ng inasal sa manok ni Jelay ha? Only rice with palabok. Ani ni Sarah habang patuloy sa pagpapalitan ng bala sa mga kalaban. Puro ka pa rin pagkain na nasa isip mo, Sarah. Nasa kalagitnaan tayo ng laban, no? Hiyaw naman ni Hope sa kaibigan nila. Cover me, girls. Sambit niya sabay gulong sa lupa upang makuha ang 2 baril ng mga rebelde na naiwan niya kanina. Ang 2 ay walang tigil na pinapuputukan ang mga paparating ring kalaban. Diyos ko! Anli ba ang kalaban na ito? Hindi sila nauubos ah. Maang nawi ka naman ni Sarah sa kanila. Girls, kayo na muna ang bahala rito ha. I need to go inside. Wika niya sabay takbo patungo sa building. Habang nasa itaas kanina ay inaral na niya ang magiging alternate routine niya mula sa building na to. Sambit niya sa mga ito. Mula siyang umakyat sa malaking puno na nasa tabi ng 2-story building at dumaan siya sa bintana na sa 3rd floor ng gusali. Nagbabarilan pa rin sa bahaging iyon. Nakita niya si Ian na nagtatago sa malaking poste at nakikipagbarilan sa mga kalaban na paakyat sa palapag na iyon. Si Tiger na nakikipag-close combat sa mga kalaban. Nang marami na ang kalaban nito ay magpapasabog ito ng smoke grenade upang makalayo ito sa mga kalaban. At nang makalayo si Tiger sa isa na niyang babarilin ang mga taong naiwan sa makakapal na usok. That's his secret. Kaya ito tinaguri ang Black Ghost. He disappears and doesn't appear again to eliminate his enemies without any difficulties. Mabilis siyang lumapit kay Ian upang tulungan itong makontrol ang mga kalaban. Ian, nasaan si Leo? Sigaw niya rito. Nasa rooftop na sila, Isabel. Hawak pa rin siya ni Don Luis. We tried to save him, but we were outnumbered earlier. Kaya wala kaming choice but to stand our ground and fight. Anito sa kanya. Bigla siyang tumakbo papunta sa hagdanan patungo sa rooftop. Hey Isabel, wait! Don't go there by yourself! Sigaw ni Ian na patuloy pa ring hinaharangan ang walang katapusang kalaban. I need to Ian. Mabilis siyang umakyat sa taas patungo sa rooftop. Tinanggal niya ang kanyang black bonnet dahil tila nahihirapan siyang huminga dahil may butas na naman iyon. 3 bala ang ipinutok niya para sa 3 tauhan ni Don Luis na nakasunod rito. Isabella? Natigilan siya na makita si Leo. Nahawak ng isang tauhan ni Don Luis at nakatutok ang baril nito sa sentido ni Leo. Kitang-kita niya kung paano namilog ang mga mata ni Leo nang mabilis niyang binaril ang 3 lalaki na walang kahirap-hirap. Human shield. Ito ang ginawa ng Don ngayon kay Leo. Sa likuran ng mga ito ay may maingay na helicopter. Itataas na sana niya ang kanyang baril upang asintahin ang nakahawak kay Leo. Ngunit natigilan siya nang makarinig ng ingay na nagmumula sa helicopter. Napamura naman siya nang makita ang isang malaking Gatling gun sa loob nito na nakatutok sa kanya. Isabel, magtago ka! Sigaw naman ni Leo nang makita rin siguro nito ang Gatling gun. Mabilis siyang nagpagulong-gulong nang pumutok iyon. Nagtago siya sa malaking poste, trying to avoid the bullets. Hinawakan niya ang kanyang braso at napamura nang makita ang sariwang dugo na dumadaloy mula rito. Mabuti na lamang at daplis lamang iyon. Nang tumigil na ang pagputok ng Gatling gun, ay lumabas siya at mabilis na tumakbo at hinabol ang papaalis ng helicopter. Nakita niya itong malapit nang lumampas sa pinakadulo ng building.
Kaya habang may oras pa, ay mas pinabilis niya ang takbo upang maabot pa ito. Tumalon siya at nahawakan ng isang lubid na nakasukbit sa helicopter. Mas tumaas pa ang lipad nito habang siya ay nakakabit rito at patuloy na sinusubukang makaakyat pa. Binaril niya ang isang tauhan ng Don nang tuluyan siyang makaakyat sa loob. Marahas na mura ang pinakawalan ni Don Luis nang makita siya nito. Sinuntok niya ito sa magkabilang pisngi. Si Leo naman ay iginapos sa leeg si Don Luis. Ang nakakabit na kadena sa mga kamay nito ay sinubukan na sakalin ang Don. Isang marahas na sigaw ang pinakawalan ni Leo. Habang hawak nito ang binti nito, binaril ito ng piloto ng Don at dahil sa tinamong sakit ay nabitawan nito ang pagkakasakal kay Don Luis. Sa nakita niya ay bigla niyang binaril ang piloto. Umikot-ikot ang helicopter sa taas ng ere. "Leo, let's jump to the water!" Sigaw niya sa lalaki. Si Don Luis ay nawala ng malay ng dahil siguro sa pagkakasakal rito kanina. "Del Carmen, tatalon ka ba o magiging barbecue ka na sa loob ng helicopter na to?" Bulyaw niya kay Leo. Nang makita itong natulala nang makita kung gaano kataas ang itatalo nila. Inawal ay nakita nilang may isang helicopter na nakasunod sa hindi kalayuan. Kilala niya ang helicopter na iyon. Kay Tiger Miller iyon. Si Tammy ang nakita niyang nandoon. "Kung ayaw mong tumalon, edi magpaiwan ka rito." Wika niya kay Leo. "No, sasama ako sa iyo, Isabel." Sigaw naman ito. Hinawakan niya ang isang kamay nito at sabay silang tumalon sa malawak na dagat. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Nang nagdive na siya sa tubig, ay mabilis niyang binuksan muli ang kanyang mga mata at hinanap si Leo. Lumangoy siya pababa at hinila ang kadena nito upang makaakyat silang muli. Ingay ng helicopter ang naaninag niya nang umakyat silang muli. "Leo, gumising ka na!" Sigaw niya rito at sa lakas ng paghampas niya sa mukha nito, ay tuluyan na nga itong nagising. "Hawakan niyo ang lubid!" Sigaw naman ni Tammy, ang piloto ng helicopter na nakita niya kanina. Sigaw ni Sarah ang narinig nila nang makarating sila sa tabing dagat. "Sina Ian, are they okay?" Tanong niya sa mga ito. "Siyempre naman, die hard ang tatlong yon." Sagot naman nito. "Hey, Leo, are you okay? Let me remind you, this is true life at hindi ito stimulation lang. Natulala ka riyan?" Sambit pa ni Sarah kay Leo. Nakatingin lamang ang lalaki sa kanya at kanina pa ito hindi kumukurap. "Isabel, ikaw nga ba yan? Saan mo natutunang humawak ng baril? Bakit ka magaling makipaglaban? You even jump in the helicopter and took risks of me." Hindi makapaniwalang sambit ni Leo sa kanya. "This is me, Leo. This is what you made me. Noong nalaman kong nakidnap ka, alam kong mamamatay ka na. Ang sabi ko sa sarili ko, ayaw kong mamatay ka dahil gusto ko pa rin makilala ka ng mga anak natin. Kahit na iniwan mo na kami. At isa pa, kahit na sinaktan mo ako at pinili mo ang babae mo, even though you unloved me several times, I still respect you as my ex-husband. Pinili kitang iligtas dahil mabuti akong tao. At yun ang kahinaan ko, Leo." Matapang niyang sambit sa dating asawa. Isang malakas na sigaw ang narinig nila. Sabay silang lumingon sa taong umahon mula sa tubig dagat na may hawak na baril at itinutok ang baril kay Leo. Biglang nag-react ang katawan niya at mabilis siyang humarang sa bala na para kay Leo. Mabilis rin namang bumunot ng baril sa Sarah at ilang ulit na pinaputukan si Don Luis na inakala nilang namatay na kanina. "Isabel, stay with us." Hindi makapaniwalang hiyaw ni Sarah. Dumudugo ang tagiliran niya at maraming dugo na rin ang umaawas. "No, hindi pwede." Malakas niyang sigaw. "Isabel, I'm so sorry. Hindi mo dapat ginawa yun, Isabel. Isabel, gumising ka." Huling katagang narinig niya mula kay Leo, bago pa siya nawala ng ulirat. Dumating na sina Ian, Kathy, Tiger at Hope. This place is the location kung saan sila dapat na magkita-kita.
Lalapit pa sana si Leo kay Isabel pero bigla na lamang itong itinulak ni Ian at napabuwal ito sa lupa. "Let me take her. Back off, you idiot!" Sambit nito sa pinsan. Si Tiger na ang piloto nila pauwi, pabalik sa Secret Red Lions Private Hospital na para lamang sa mga assassin. Maraming mga magagaling na nurse, doctors at surgeon. Nang dumating sila ay kaagad na dinala si Isabel sa operating room. Hindi naman nagtagal ay may 3 lalaki ang dumating sa hospital. Walang iba kundi ang sikat na local businessman na ama ni Isabel na si Jack Ignacio. Kasama nito ang 2 panganay na anak na kambal na sina Aaron at Jazz. Lumapit rito si Leo upang magmano sa ama ni Isabel. Ngunit suntok ang sumalubong rito, galing sa mga kapatid ni Isabel. Hindi pa sana titigil ang 2 kung hindi inawat ni Tiger. "Akala mo ba hindi namin alam ang nangyari sa inyo ng anak ko? Akala mo ba wala kaming alam na iniwan mo siya at pinili mo ang babae mo? Naalala mo ba noong mamanhikan ka sa amin? Ang sabi ko na kung pakakasalan mo si Isabel, huwag mo siyang sasaktan. Pero hindi mo tinupad iyon. Kaya Del Carmen, simula sa araw na ito hindi ka na namin matatanggap pa." Madamdaming wika ng ama ni Isabel kay Leo. Wala naman naging sagot si Leo kundi ang lumuha. Dahil sa oras na iyon ay pinapaalis na rin siya